saan. Kasama ka sa bawat bayan, aming tinutunton. Serbisyong totoo, buong pusong alay sa'yo. Tindahan ay radyo na inbohas, tinig ng masa, kasama mo palagi. Tapat na balita, musika't sela, sa puso ng bayan, walang kapantay ka. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama, kaagapay sa bawat pagsubok ng lahat. Inspirasyon, impormasyon, handog sa'yo, walang kondisyon. Sa hilig ng radyo, may kwento ng buhay, pangarap at pag-asa sa ating himig bumuklay. Isang pamilyang nagmamahal, dito sa radyo natin walang iwanan. Dritritao ng tapad na paglilingkod, patuloy ang misyon, walang iwan. Kasama mo kami, radyo natin, hit-hit sa puso mo habang buhay. Makinig, mag-aral at matuto. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air Program on Kasava Production. Mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha, para matuto sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Sigurado ako na madadagdagan ang inyong kaalaman. O siya, upo na ng diretsyo dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon at teknolohiya. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air Program on Kasava Production. Na estudyante ng ating programa. Welcome sa ika-anim na pagkasaere ng ating School on the Air on Kasava Production na may tema Kasabay sa Pag-asenso. Samahan ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at talakayan na may kinalaman sa pagsasaka at pagpuproseso ng kamoting kahoy. Mapapakinggan tayo tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Mapapanood din ang live na pagsasahim papawid ng ating programa sa Facebook pages ng ating partner radio stations. Palike at follow na rin sa kanilang mga social media accounts, 98.9 Radyo Natin Rojas, 103.7 Radyo Natin Bungabong, at 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. At syempre, huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, ATI-Mimaropa. Sa ating mga estudyante, abangan din ninyo ang tanong na iiwan namin mamaya para sa ating SOA Text Promo upang magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng 60 pesos na load. Kaya huwag kayong bibitaw sa pakikinig sa ating programa. Ayan, bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, isang mainit na pagbati po sa mga municipal agriculturists ng mga munisipyo ng Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay. Gayon din sa ating mga SOA coordinators, Mamilet Musiko mula sa munisipyo ng Pinamalayan, Sir Christian Robles ng munisipyo ng Gloria, Ma'am Charlene S. Murillo ng Bansud, Ma'am Angelica Hili ng Bungabong, Ma'am Marisol Fontaron at Ma'am Lizelle Faber ng Rojas at Ma'am April Sehane ng Mansalay. Isang mainit na pagbati rin sa ating mga naging katuwang ng programa, ang Mindoro State University, Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Miss Christine Pine, ang kanyang mga staff at SOA OPAG Coordinator na si Engineer Christian Generato,
at lahat ng munisipyo sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Ngayon pa lamang ay taus-puso na kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating isinasagawang programa. And of course, nais din po nating batiin ang ating mga kasamahan sa ATM Maropa sa pangunguna ng ating Center Director Pat Andrew B. Barrientos at Assistant Center Director Mr. Norberto C. Maur. At bago po tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, atin munang aalamin kung sino ang maswerteng nanalo sa ating SOA Text Promo. Noong nakaraang episode ay iniwan namin ang tanong na, ano ang criteria kung saan tinitingnan natin kung ang variety ng cassava ay para sa ating pagkain, paggawa ng starch o industrial use, o kaya naman ay pakain sa mga alagang hayop? At ang tamang sagot ay purpose. Congratulations, Miss Ayesa May Miranda mula sa Proper Tigisan, Bansud. Para sa ibang hindi pa pinalad, huwag kayong mag-alala dahil mamaya ay muli kaming mag-iiwan ng katanungan para sa inyo. Kaya mayroon pa kayong tsansang manalo. Alright, congratulations po sa ating mga winners at sa atin po mga listeners. Abang-abang po tayo dahil malay natin ay tayo na ang susunod na winner ng ating SOA Text Promo. Ayan, so tayo po ay nasa ika-6 na episode na, kaya naman po ngayong araw ay dadakon tayo sa panibagong paksa ng ating pag-aaral. Pero bago po tayo magsimula sa ating talakayan ay kamustahin naman po muna natin ang ating mga estudyante. So nung nakaraang Biyernes po tayo ay nasa ika-5 pagsasaere ng ating programa. Ibig sabihin po dapat ay nakapagsagot na tayo ng ating maikling pagsusulit o short quiz. Tama ka dyan, Alex. Kaya naman sa ating mga tagapakinig, mga estudyante ng ating SOA, maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook Live ng puso, o paki-heart naman po dyan, or thumbs up kung kayo po ay nakapagsagot na ng ating pagsusulit. Ayan Meron po. na po bang mga nag-heart at nag-thumbs up? Ayan, meron na po tayong mga kasama dito sa Ayun, ating ang dami na. Opo, yan sa ating Facebook Live. Mukhang nakapagsagot na po sila ng ating short quiz. So, noong mga nakarang episode po ay napag-usapan na natin yung tungkol po sa land preparation at ang pagpili ng tamang variety ng cassava na ating itatanim. And for sure, marami po tayong natutunan mula sa ating resource person. And I'm sure na handa na po tayo magtanim kasi nung mga nakaraang episodes po, sa mga comments ng ating listeners, marami pong curious tungkol sa pagtatanim na ano raw po ba ang tamang sukat na itatanim, kung gaano kalalim yung hukay na pagtataniman. At natutuwa po kami dahil ang aktibo po ng ating mga listeners, kaya naman po kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at yan po ay ating sasagutin mamaya lamang. Tama ka dyan, Alex. So, ngayong episode, sisimulan na natin ang pag-aaral tungkol sa cassava cultural management na binubuo ng 6 na aspeto o bahagi. Bilang panimula, ang ating paksa sa araw na ito ay ang planting techniques and spacing. So makakasama natin via Google Meet si Mr. Jason N. Erondo, Senior Agriculturist ng ATI Mimaropa. Ayan, good morning po sa inyo, Sir Jason. Si Sir Jason po ngayon ay makakasama natin via online sapagkat sila po ay nasa Occidental Mindoro. Ayan. Hello, Sir Jason. Via Google Meet po siya ngayon. Ayan. So habang hinihintay po natin si Sir Jason, Yes. So tayo po ay bumati muna sa ating mga kasama dito sa Facebook Live ng ating SOA on Cassava Production. So good morning po sa ating lahat. Sana po ay tayo po ay marami ulit. Hello, natutunan. good morning. Ayan, Sir Miss Beth Jason. and Miss Alexis. Ayan, hello Sir Jason. Good morning po. Sir Jason? Hi, sir. Hello, Sir Jason. Naputol lang pa ata yun. Ayan. Sir, maaari na po tayong bumati sa atin pong mga estudyante, sa atin pong mga tagapakinig. Naka-off-ari ang mic. Ayan, medyo nagkakaroon lang po tayo ng technical difficulty, pero Ayan. online na po. Ayan, tayo. so isang magandang umaga po. Ayan. Ayan, at thank you Sir Jason sa pagpapaunlak po sa aming invitation.
Thank you din po sa inyong Okay, isang magandang umaga po sa atin pong mga tagapakinig at pagbati din po sa atin pong Secretary ng Department of Agriculture, sa atin pong National Director, Director Remelin Ricotar, and sa atin pong Center Director, Patan Ruby Barrientos. Ganun din po sa atin pong mga municipal agriculturists and coordinators ng 2nd District ng Oriental Mindoro at sa atin pong mga tagapakinig at participants ng School on the Air program. Ayan po, maraming salamat Sir Jason sa inyong mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig at maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging resource person sa araw na to. Alam po namin na sobrang busy po ninyo but still you made time for this. And Sir Jason, simulan po natin sa pinakapundasyon ng magandang tanim, ang paghahanda ng planting materials. So, ang tanong po namin, ano po ang dapat hanapin o isaalang-alang sa pagpili ng stem ng kamoteng kahoy para masiguro ito na angkop sa ating pagtatanim? Hello, Sir Jason? Mukhang may delay po sa... Mukhang may delay lang po sa ating ano. Okay, so unang-una po, nagpapasalamat ako sa atin pong retired professor and plant breeder sapagkat nabigyan po tayo ng opportunity na magamit ang kanyang presentasyon or PowerPoint presentation na kung saan ito po yung kasaba planting techniques and spacing. So para po sa paghahanda ng ating planting material, kailangan ay pumili tayo ng isang mature, fresh, and healthy stem or malusog. Pag sinabi nating mature, so ibig sabihin ay physiologically mature na siya, sariwa at malusog na katawan ng cassava or ng kamoteng kahoy. Na usually, ang edad nito ay nasa 6 hanggang 12 buwan ang kanyang edad. Ayan. So, sir, paano po natin masasabi na yung, or ano po yung mga indikasyon na ang stem po ay mature, healthy, at fresh? Na katawan ng cassava or ng kamoteng kahoy. Na usually, ang edad nito ay nasa 6 hanggang 12 buwan. Okay, masasabi na natin siya na siya ay mature o nasa tamang gulang na fresh and healthy. So kapag siya ay free from pests, diseases, or walang sakit, walang anumang peste na nakadapo doon sa kanyang katawan, at ang kanyang diameter ay hindi bababa sa 1.5 cm. So ganun din, masasabi natin na fresh yung ating katawang or yung ating pananim or yung katawan ng kamuting kahoy. Siyempre, unang-una kung siya ay standing pa, and once na ikinat siya or putol-putulin sa tamang haba, kung gaano kahaba yung ating gagamitin na planting materials, within 3 seconds after na siya ay maputol or makat, merong lalabas yung kanyang latex or sap within 3 seconds kapag siya ay pinutol. Ayan. So, sir, meron po ba tayong specific po na haba o sukat nung So, ganun stem? din, masasabi natin na nasa tamang edad na siya or physiologically mature yung stem kapag yung diameter ng pit or yung pinaka-center ng stem ng cassava o yung nasa gitnang parte, ito ay malambot lang, parang part siya ng stem na malambot ang pinaka-center, ang diameter nun ay hindi or not more than half the diameter of the cortex or yung pangalawang layer from the center. So, yun yung isa sa indikasyon na physiologically mature or nasa tamang edad na yung gulang ng ating stem ng cassava. So, binagbabasehan din po yung cross-section, the pit and the cortex sa part ng stem ng cassava. Ayan. So,
Tandaan po natin, unang-una, malalaman po natin na malusog yung ating stem kung free from pests and diseases. So makikita naman po natin, pahapyaw na po natin na napag-usapan sa nakaraang episode natin na meron pong mga kailangang mga peste na iiwasan natin. So kung makakita po tayo nun, ibig sabihin, hindi healthy yung stem na napili natin. So, pangalawa, merong fresh na sap na lalabas doon sa stem na pinili natin after 3 seconds na pinutol mo siya. Makikita din natin na mature na yung stem. Sabi dito, yung diameter niya is not more than half of the diameter of the cortex. So, makikita po natin doon sa illustration natin, meron po diyaang may check and may X na nakalagay. So, yung makikita natin yung difference, yung laki po nung diameter, yung pong nasa gitna. So, thank you Sir Jason. Makikita natin na ang daming factors sa pagpili pa lang ng stem, pero matatandaan naman po natin siya kung babalikan natin siya at ipa-practice natin kasi hindi naman talaga lahat ng STEM ay pare-pareho. So, iba't ibang factors na dapat tandaan sa pagpili ng tamang STEM. Kaya naman sa ating mga tagapakinig, tandaan po natin yung mga tips na to para maisigurong maganda at malusog ang ating stem na gagamiting pananim. Ayan, tama po kayo dyan, Ma'am Yvette. At sa pagpapatuloy po na ating talakayan, may mga pagkakataon po na minsan hindi po natin nasusunod yung schedule ng pagtatanim. So kahit na naiset na po natin na sa ganitong buwan, dapat nakatanim na po tayo, ay minsan hindi siya nasusunod dahil mayroon po tayong mga iba't ibang factors. Maaari pong dahil sa panahon, hindi pa akma, tulad po na napag-usapan natin ng mga nakaraang episode, yung sinabi ni Sir Ramil na kailangan intayin natin yung tamang dami ng ulan para makapagtanim po tayo ng kasaba. So, at may mga iba pang hindi inaasang sitwasyon sa ating bukid. So, Sir Jason, ano po yung mga dapat po nating gawin kung maantala po yung ating pagtatanim? Tulad po na napag-usapan natin ng mga hintayin natin yung tamang dami ng ulan para makapagtanim po tayo ng kasaba. So, at may mga Sir Jason, ano po yung mga dapat po nating gawin kung maantala po yung ating pagtatanim? Tulad po na napag-usapan natin ng mga Okay, ilan sa mga pamamaraan kung sakali na ma-delay yung ating pagtatanim at nandiyan na yung ating planting materials or yung ating gagamitin na pinakang binhi. So, pwede natin siyang i-store sa lugar kung saan malamig at malilom or yung hindi direct na nasisikatan ng araw. So, alam naman natin na ito si planting material ng kasaba, kapag yan ay tumagal ng 30 days na naka-stock, ay bababa or maapektuhan yung kanyang germination. So, ang importante dito, para ma-maintain natin yung freshness at saka yung kanyang mataas na germination percentage or yung pag-usbong, ay kailangan i-store natin sa isang malamig at malilom na lugar. So, wag lang natin kalimutan na kung sakali na yung ibang planting material ay itinanim natin after 30 days ay hindi na tumubo. So, affected na po talaga siya dahil yung kanyang moisture doon sa kanyang stem is na nag-transpire na. So, yun yung isa sa nakaka-apekto pagdating sa germination percentage. So, isa lang na tips doon kung sakali na ma-delay naman ang ating pagtatanim, yun nga, pwede natin siyang i-store or i-imbak sa isang malamig at malilom na lugar. Ayan po. So, siguraduhin lang po pala talaga natin na siya ay, na kahit yung stem pa lang, ay atin na siyang itatabi ng maayos kasi nga yung germination ng halaman ay affected, no? So, tulad po nung sinabi ng Sir Jason, ay kailangan hindi lalagpas ng 30 days, so isang buwan, kung maantala man po yung ating pagtatanim dahil nag-evaporate na yung moisture content ng ating ang tawag dito, yung punla, yung stem cutting. So, maaring pag itinanim natin siya beyond 30 days ay hindi na siya tumubo at hindi na rin siya magkaroon ng, mag-produce ng magandang lamang ugat. Ayun. So, kung
may store na po natin siya or directly naman na may time na po talaga tayo para magtanim. Sir Jason, ano naman po yung technique or tips na mabibigay nyo po sa ating mga estudyante kapag po nagka-cut na mismo or puputulin na mismo yung stem? Ano po ba yung tamang technique or tips para doon? Okay, thank you, Miss Yvette. Yun nga, so napakahalaga din ng pamamaraan kung gaano kahaba yung ating ipiprepare or ihahanda na planting material. So, base doon sa pag-aaral na ginawa, 25 to 30 centimeters ang haba ng planting material na pwede nating itanim. At pwede natin itong ihanda or putulin sa pamamagitan ng matalim na gulok at yung pwede din po na gamitin yung lagharing bakal. So yun yung ilan sa mga pamamaraan na pwede natin gamitin sa paghanda ng planting material at huwag natin kalimutan na 25 to 30 centimeters yun yung nire-recommend na haba ng planting material. At ganun din kapag halimbawa na ihahanda natin or piniprepare, kailangan din natin na ingatan yung ating mga planting material dahil unang-una, ayaw natin na masira yung mga nodes and buds ng ating planting material. Kasi dyan, magmumula din yung mga uusbong na ugat. Kaya hindi, kumbaga sa paghanda ay kailangan din natin na gentle and yung pagki-care natin dun sa ating, yung gentle na paghawak at pagki-care natin dun sa ating planting material. Hindi yung basta pinutol natin is itatapon na natin or basta lang natin ihahagis kung saan natin iimbak yung ating planting material. So kailangan pa rin na pamahalaan ng maayos yung pag-handle ng planting material. Ayan. So, thank you, Sir Jason. Dun po sa reminder. So, tandaan po natin, handle With care. with care. Handle our planting materials with care. Kasi po, ang iniingatan po natin dito, yung mga nodes at yung mga buds na doon po usbong yung ating mga suloy na mga kamoteng kahoy. Na doon po magsisimula yung mga bagong, ano bang tawag dun? Stems? Bagong stems. Yeah. Ayan. So, hindi natin pwedeng, sige lang, basta Okay na, yan. ganyan. Mm-mm. Para masigurado din po natin na may tutubo talaga doon. Ayan. So, speaking of nodes po, so nabanggit po na yung specific na cut ng stem ay dapat 25 to 30 centimeters. So, meron po bang specific naman na bilang ng nodes na dapat meron dun sa stem po na ating itatanim? Ay dapat 20. Okay, thank you, Miss Alexis, sa inyong tanong. Yes, we have, doon sa 25 to 30 centimeters, yan ay almost 5 to 7 nodes na yung composition niya. So, there are, kumbaga nagva-vary yan, depende doon sa klase ng kamuting kahoy or depende doon sa planting material. So, yung 25 to 30 centimeters, yan ay nasa 5 to 7 nodes. Ayun po. So, thank you so much po, sir, sa karagdagang informasyon. So, para po sa ating mga tagapakinig, ulitin lang po natin, yung 25 to 30 centimeter po na sukat ng ating stem na itatanim, usually meron po siyang 5 to 7 nodes. So, yun po yung kailangan natin, yes, ideal at yung kailangan natin i-consider kapag pipili po tayo ng stem natin pong itatanim. Ayan, so, sa pagbabalik po
ng ating programa, ibabahagi pa po sa atin ni Sir Jason ang iba pang kaalaman tungkol sa pagtatanim ng kamoting kahoy. Kaya po huwag kayo maglilipat ng istasyon dahil magbabalik pa ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Ay pa rin ang ating pakikinig sa programang Kasabay sa Pag-asenso. Makakasama pa rin natin si Sir Jason Erondo upang ipaliwanag sa atin ang iba't ibang dapat tandaan sa pagtatanim ng kamoteng kahoy. So Sir Jason, ano po ang pinakamainam na panahon ng pagtatanim? After po natin mai-prepare ang ating mga stems, ang ating mga stem Okay, cuttings. ayan. So, thank you, Miss Yvette. Pagdating doon sa kung kailan yung pinakamainam na pagtatanim ng kamoting kahoy, ang recommended talaga ay kapag onset na or kapag simula na ng rainy season or tag-ulan. So bakit nga ba kailangan natin na sa start or onset ng rainy season? So doon, ilan sa mga advantages or bentahi is nagkakaroon ng magandang establishment within 2 to 3 months. At yun yung napakahalaga pagdating doon sa kamoting kahoy, yung 2 to 3 months na kanyang pagsibol. Pangalawa, ay na-ensure yung sufficient ng canopy or yung kanyang lawak ng upper portion, the vegetative parts or yung upper part nila. And then, tumatama siya doon sa dry season na kung saan doon naman yung pag-aani ng ating kasaba. So, 8 to 12 months, pwede na nating i-harvest. May mga variety na at 6 months ay pwede nang i-harvest. So, yung mga ginagawa naman ng mga chips or dili kaya naman yung mga variety na for feeds or for industrial purposes, doon tumatama sa panahon ng tag-init. So, isa sa pinaka-recommended talaga or yung recommended kung kailan tayo magtatanim ng kasaba is sa umpisa ng tag-ulan at yan man ay maalin sa buwan ng Mayo or Hunyo. Ayan, so tamang-tama po pala itong airing natin ng ating itong episode na ito ng pagtatanim kasi start na ng June at nag-announce na rin ang DOST Pag-asa na start na ng rainy season. So tamang-tama na pwede na tayong mag-start na pumili ng ating stem na itatanim at ang pagtatanim mismo ay maaari na po nating simulan. Ayan, so Yes, correct, Alexis. yes po. So sir, kailangan po ba na yung mga cuttings po natin or yung mga stem na itatanim ay may specific position po kapag atin nang ibinugsok o itinanim po sa lupa? Okay. And so, isang magandang katanungan yan, Ms. Alexis, kung ano pa yung appropriate na position ng pagtatanim ng ating planting material or yung cuttings natin sa ating taniman. So meron tayong iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim ng ating cuttings. Depende sa kondisyon ng lupa at nakadepende din doon sa panahon. So makikita natin dyan sa illustration na meron tayong yung sa first one is vertical or yung patayo. So the second one is naka-inclined or yung patagilid. At the third one is yung pahiga.
So yan yung iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim ng kamoteng kahoy. So vertical or patayo, slanting position or yung patagilid nga, and the other one is yung pahiga. So ang bentahin niyan, depende din yan doon sa ating mga lupang tinataniman. So doon siya nakabase. Yung mga patayo na pagtatanim ng kamoting kahoy, normally siya ay ginagawa kapag halimbawa na sa mga lugar na may malalim at buwaghag na lupa. So madali pong makapenetrate. However, yung ating mga naka-inclined or yung pakiling or patagilid na pagtatanim, karaniwan yan nasa 45 degrees is yung estimated na angle ng pagtatanim ng cassava. Normally siya ay ginagamit sa pamaraan ng moderate na texture ng lupa o kung hindi tiyak ang kondisyon ng field. And the third one is kapag mababaw or mainam yan, kapag ang lupa ay mababaw, matigas or clayey, yung the third one. So yung iba, kapag halimbawa magtatanim sila ng din doon sa panahon, kaya meron yung illustration ng araw at saka ulap. Kapag medyo maulan, yung position ng pagtatanim nila is vertical. Kapag medyo makulimlim, naka-inclined, and kapag maaraw naman yung horizontal. But definitely, those position is nakabase din doon po sa lupa na ating tataniman. Akala ko dati, basta mailagay mo. Okay na siya. So, hindi pala, ang galing lang kasi may mga different positions din pala. Depende sa, yun nga, type of soil. Tapos, kung, depende din kung sa sunod na i-discuss ni Sir, yung different yield. Kasi may epekto din pala yun. So, hindi lang po basta mailagay natin sa lupa, yun na yun. May different positions po na maaari po nating i-consider, na kailangan po nating i-consider kung gusto po natin ng mga yield or germination percentage na i-discuss po ngayon ni Sir Jason. So, depende sir sa planting position, ano po yung germination percentage na makukuha ng ating mga magtatanim kung ganitong position ang kanilang way of planting. Okay, ayan. So, magandang tanong din yan. And meron ang field root crops na kinonduct na study or research pagdating sa effect ng planting position on yield and germination of cassava. So, ibig sabihin, dito sinukat yung germination percentage as well as yung yield or yung ani. So, iba't ibang yung tatlong paraan ng pagtatanim, the horizontal, inclined, and vertical. So makikita natin na pagdating sa germination. So this is same condition pagdating doon sa isang research experimental area yung kanilang pinag-conductan. And then same ang lupa, same planting material, same variety. So germination percentage niya, makikita natin na may pinakamataas na germination percentage ang vertical na around 97.33. However, yung horizontal and inclined, parehas lang sila ng germination percentage ng 96.66. And pagdating doon sa yield or doon sa ani, may pinakamataas na naani is yung vertical, which is 29.6 tons, almost 30 tonelada kada ektarya. And yung horizontal, ang makikita natin na may pinakamababa na ani na nasa 20 tonelada mahigit. At yung inclined, ang sumunod na nasa 25 tons per hectare ang ani. So yun yung nakita based doon sa study na ginawa na meron talagang significant yung effect yung planting position pagdating sa yield at germination ng cassava. So doon sa vertical or slanting position, so generally recommended, though advantage is yield is not established. So kasi depende nga din yan doon sa lugar. Lalong-lalo na doon sa ating mga magsasaka sa Oriental Mindoro or doon sa second district. So depende doon sa location din natin. And ang kagandahan sa vertical, alam mo na kung alin yung tumubo or hindi. Unlike doon sa horizontal na
nasa ilalim siya ng lupa, lahat ng parts ng kanyang katawan kasi pahiga nga siya, mako-cover lahat ng kanyang part, yung planting material. Yung sa vertical, kita na natin kung alin yung sumuloy or hindi, or yung nag-shoot or hindi. So madali yung pag-replant natin. So yun yung advantage ng vertical at slanting position. So, ayan. So, kung gusto pala talaga natin na mas mabilis yung germination percentage at mas malaki yung yield or yung ani ng per hektarya ng ating sakahan or ng taniman ng kasaba. So, much better na option yung vertical na position. So, sir, meron pong nagtanong dito sa ating comment section na kapag daw po babaliktad yung pagtatanim ay nakakalason daw po ba ito? Ayan, so magandang tanong. And siguro itong nagtanong na ito is yung ating farmer na kung saan ay matagal nang nagtatanim ng kasaba. Nagfi-feedback lang po yung So ngayon, yung tanong na yan, napakagandang tanong, and that is my question din before kasi nung bata pa lang ako, ang sabi sa akin ng aking mga magulang, kapag magtatanim daw ng kasaba, wag yung baliktaran or wag yung magkabaligtad kasi nakakaangi daw or nakakalason. Hindi po siya totoo. Yung sinasabi po natin na mga nakakalason or yung may mapait na panlasa, nagkakataon po na yung ating mga itinatanim ay matataas po ang tinatawag na HCN or yung hydrocyanic acid na nagdudulot ng mapait or nagdudulot po ng pagkalason kung hindi po mapoproseso ng tama ang ating mga kasaba. Wala pong scientific explanation na kapag baliktad or wala pong dahilan at hindi rin po nakakalason kapag baliktad po ang pagtatanim ng kasaba. Iniiwasan din po na maging baliktad ang pagtatanim or yung maitanim yung planting material sapagkat mas mahihirapan po na umusbong yung atin pong mga shoots. So yun po yung dahilan kung bakit hindi po dapat nabaligtad yung ating pagtatanim ng katawan ng kasaba or ng planting material. Sir Jason, i-clarify lang po natin sa ating mga tagapakinig, ano po ba yung sinasabi nating baliktad na position ng stem ng planting material? Hello? 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 Yes. Yes, sir. Sir, narinig niyo po yung question? Yes. Apo. Sir, i-clarify lang po natin, paano po ba natin masasabi na baliktad or Baliktad. yung sinasabi nila na baliktad? Para lang po ma-clarify, ano ba yung sinasabi nila na baliktad na Okay. pagtatanim? So kita po dyan sa image or dun sa illustration. So yun pong direction ng nodes natin. The direction of nodes, yung makikita po natin na may check. Kung makikita ninyo yung mga nodes dyan, left and right is nakaturo ay pataas. So dito sa may naka-X na yan, yung mga nodes niya naman is nakaturo ay pababa. So doon po natin makikita sa direction ng nodes kung baligtad or hindi ang pagtatanim ng ating cassava. And of course, during preparation pala ng planting material, sa paghahanda po niyan, kung alin yung base at alin yung top, pinagpapantay-pantay na po natin. Hindi na siya baligtaran. So doon pala ang sa preparation, sapagkat pa lang natin kung puno or dulo kung dulo sa paghahanda ng planting material. At doon natin din makikita sa direction ng node kung siya ay baligtad or hindi ang pagkakatanim natin. Ayun. Thank you, Sir Jason. Meron din pong nag-comment dito. Kaya po pala yung alam ko lang ay nakahiga. Kasi po dito sa amin ay sa bundok at yun ang dapat kung paano itanim dahil maaraw. Yes. So yun po yung isa din. At saka yung sinasabi nga dyan doon sa clay and tawag doon, pagdating doon sa horizontal is doon sa mababaw ang topsoil, matigas at saka yung clay yung lupa. So yun depends doon sa ating farm kung saan tayo magtatanim. Yung iba na mga magaganda at buhagag ang lupa tapos nasa flat at hindi rolling ay karamihan vertical yung pinapractice nila. Yun. So kaya yun yung isa sa talagang karamihan pag nasa bundok, either inclined or horizontal ang mga paraan ng kanilang pagtatanim. Ayun. So, dapat po i-consider talaga natin yung type ng soil ng ating pagtataniman bago tayo
pumili kung ano yung posisyon ng ating pagtatanim. So, sir, kung tigda-dalawa raw po ba or tig-isa lang ng stem kada tanim or kada butas po ng ating pagtataniman? Ayan, doon sa traditional pagtatanim natin, normally ay tigagalawa. Pero one planting material is enough po para po tayo ay makaani ng maganda. So, kagaya din po dun sa palay na nagiging interpretation natin, pagdami ng punlan na ilalagay or itatalok is pagdami ng maaani. So, one planting material po is enough, lalo na po kung limited ang ating planting material. Ayan. So, sir, although na ipaliwanag na po natin kanina, na hindi po totoo na nakakalason yung kapag baliktad yung pagtatanim natin. So, bakit daw po minsan ay nakakahilo kumain ng kasaba or siguro ng nalagang balinghoy or kamoting kahoy? At totoo daw po ba na nakakalason kapag matagal na sa lupa? Okay, so totoo naman po na nakakahilo or nakakalason. So yan po, depende po sa variety. So meron po tayo, yan pong sinasabi natin na nakakahilo or nakakalason. Hindi naman po ibig sabihin na pagtagal sa lupa, nakakalason na siya. So yan po ay nagkakaroon po or nagkakaiba doon sa tinatawag natin na hydrocyanic acid or yung cyanide content po, in short, cyanide content ng cassava. So meron po tayong mga low ang hydrocyanic acid or yung HCN, meron pong moderate at meron pong high. So doon po sa mga kumakain na siguro po ay nahihilo, either po yan ay mataas ang hydrocyanic content or either po siya ay hindi pa po natin lutong-luto. So si kasaba po, malalaman natin kung siya ay mataas ang hydrocyanic acid kapag po siya ay may lasang mapait. So kapag po sobrang pait niyan, ay mataas po ang hydrocyanic acid niyan. Kapag po yan ay walang pait or konti lang yung malalasahan natin, siya po ay mababa ang hydrocyanic acid content. So doon po yun po yung dahilan kung bakit tayo nahihilo. So minsan po hindi po yung tamang or hindi pa tama ang pagkakaluto, pagkakaprocess kasi si hydrocyanic acid po is mawawala kapag doon po sa ating pagluluto or yung sapat or tama ang pagluluto, yung paghuhugas din po natin at saka doon po sa paggagadgad. So, ang pinaka-importante po dyan is yun pong tama yung ating pagkakaluto at hindi po hilaw. So, yun po mga mapapait na nalalasahan natin na nakakahilo, yan po ay ang dahilan ay mataas na hydrocyanic acid ang kanyang content. At yan po ay rekomendado para sa pagkain ng hayop or serve as ingredients for feeds and for industrial purposes. Ayan. So it all boils down na dapat ano man yung variety na ating kainin or lutuin, i-process, kailangan tama at malinis yung ating processing para masigurado natin na hindi tayo malalason. Ayan. And dagdag information And additional information lang ha. Kapag mataas ang hydrocyanic acid, moderate or high ang hydrocyanic acid, normally yung mga variety ng ganyang kasaba is for industrial purposes na. Ayun. So, kapag nalasahan po natin na mapait siya, so hindi po siya recommended na i-consume natin as merienda. So, siya po ay for feeds and for industrial uses only. So, maliban po dun sa tamang planting season, sa tamang position ng itatanim natin para masiguro ang maayos na pagtubo ng ating tatanim, ay isang bagay po na dapat nating bigyan ng pansin ay ang tamang spacing ng pagtatanim. Dahil yung distansya sa pagitan ng mga tanim ay may malaking epekto sa kanilang paglaki at ani. So, sir, ano po yung ideal na spacing para sa mga kasaba at paano po ito nakakaapekto sa produksyon? Okay. So, no spacing is found to be universally applicable. Kasi nga kagaya even doon sa planting techniques natin, depende din sa location. So dito sa spacing is depende siya din sa location natin. But in general, a population ng 10,000 to 20,000 hills per hectare gives good result. At ang planting spacing nito is 50 by 50 or 100 by 100 centimeter. 50 centimeter between hill,
50 centimeter between row, or 100 centimeter between hill and 100 centimeter between row. So yun po yung base doon sa effect din at study na ginawa ng peel root crops na kung saan ay pinapakita yung epekto ng spacing pagdating sa yield ng kasaba. So dito, ilan sa kanilang mga tinest or ginawa ay yung 60 by 60, 60 by 100, 80 by 100, 100 by 100, and 120 by 120 in centimeter po. At makikita natin dyan na may pinakamataas na ani is yung 10,000 plants population per hectare na may planting spacing or spacing na 100 centimeter by 100 centimeter at yung ani niya is nasa 29.42 centimeter. However, we can observe na hindi po ganun kalalaki yung difference between doon sa mga planting material. But that is the ideal na planting material or planting spacing po pagdating sa kasaba, not only for doon sa weed management, doon sa pag-harvest natin. So yun pa yung another na advantage niya ng 100 by 100 centimeter. Okay, so dito din makikita din natin na isa sa nire-recommend. Okay, yung 50 by 75 centimeter between hills and 75 to 100 centimeter between rows. So ito po yung isa, kasi makikita natin nga doon sa previous table na wala naman halos significant yung planting spacing pagdating doon sa yield ng kasaba. So dito, ito yung naging average or recommended na planting distance nila ng peel root crops na 50 by 75 centimeter between hill yung pagitan at saka 75 to 100 centimeter between rows. Okay. At meron din tayo pagdating naman doon sa plant population para makita din natin. So doon sa 50 by 75 na recommended is nasa 26,666 yung population per hectare. And sa 50 by 100 is nasa 20,000 plant population per hectare. And 75 by 100 is nasa 13,333 rather per hectare yung plant population niya. So yun po yung ilan sa mga epekto at dahilan kung bakit yun yung nare-recommenda na planting spacing sa plant population and of course doon sa target yield or yung ani na gusto natin na maabot. So itong makikita ninyo doon sa previous na larawan yung may planting distance, that is for yan sa flat area yung tinaniman niyan. At that is one planting material per hill in vertical position. Ayan, thank you Sir Jason. So, sa mga nakaraang airing natin, ready na tayo na tapos na tayo sa land prep. So, alam na natin kung ano yung mga varieties ng cassava. Ngayon, alam na rin natin kung paano natin ihanda yung stems, yung mga planting materials. At alam na natin yung mga distances. Alam na natin kung anong position, yung kailangan natin, kung paano natin siya itanim, depende sa soil type natin. So, ready na ang ating mga estudyante. So, hopefully po, nasagot po namin at naipaliwanag namin po ng maayos yung mga questions po ninyo. At kung meron pa po kayong additional questions, kahit po natapos na po yung airing natin, pwede naman po kayong mag-send sa amin sa atin pong Facebook group. So, maraming salamat po Sir Jason sa pagpapaunlak po sa aming invitation upang maibahagi sa ating mga tagapakinig at mga estudyante ang kaalaman tungkol sa mga planting materials. Introduction pa lang po ito. At salamat din po sa inilaan ninyong oras upang maibahagi sa amin ang mga tips and mga techniques. So, para po sa ating mga estudyante, keep tuning in dahil sa ating pagbabalik, ibibigay na namin ang tanong para sa ating SOA Text Promo. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro.
Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-asenso. Dito sa ating programa, hindi lamang kaalaman ang bibigay namin sa inyo, mamimigay rin kami ng 60 pesos na load. At ang una makapag-text ng tamang sagot sa official na cellphone numbers ng programa ay mananalo ng ating papremyo. Paalala lamang po, tangi ang rehistradong estudyante lamang ang maaaring sumali sa ating SOWA Text Promo. Para mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo, mag-text kayo gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Ulitin po natin, pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Ito na ang tanong para sa araw na ito. Ang tanong! Ang ating tanong, ilang sentimetro po ang inirerekomendang haba ng stem ng kamoteng kahoy na gagamitin bilang planting material? Ilang sentimetro ang inirerekomendang haba ng stem ng kamoteng kahoy na gagamitin bilang planting material? Kung alam ninyo ang sagot sa tanong natin, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. 0949-889-5478. Para sa mga nakikinig sa araw na ito, may iwan kaming trivia o kaalaman para sa inyo. Kasabay sa kaalaman. Alam niyo ba na ayon sa pag-aaral sa National Library of Medicine, maliban sa ugat o laman ng kamoting kahoy, ang dahon nito ay maaari ding kainin? Batay sa isinagawa nilang pag-aaral, isa ito sa mga kinikilalang gulay sa mga rehiyon ng South America at Southeast Asia dahil ang mga dahon nito ay nagtataglay ng mga macronutrients katulad ng protein, amino acids at dietary fibers. Gayon din ang mga micronutrients tulad ng vitamins at minerals. Basta laging tatandaan, ugaliing hugasin at lutuin muna itong mabuti bago kainin dahil meron din itong cyanide content katulad ng laman nito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay at programa ng ATI Mimaropa, bisitahin lamang ang aming official Facebook page, ATI-Mimaropa, at ang aming official website, ati2.da.gov.ph/ATI-4B. At kami po ay magpapaalam na. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasahing papawid para sa panibagong paksa at talakayan dito lang sa 98.10 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagtatanim ng kasaba, kikita ka. O ayan, may bago ka na namang alam. Lahat yan ay natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Maging handa sa hamon ng panahon, kaya ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production.
Makinig, mag-aral at matuto. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air program on Kasava Production. You're listening to 98.9 Radyo